Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Matapos sumibat sa Senado, Senator Bato pinababantayan na sa immigration kung magtatangkang lumabas ng bansa. Senate President Alan Peter Cayetano tinawag na sinungaling si Matibag. Mali-mali raw ang sinasabi ng hepe ng NBI kay Pangulong Marcos. Sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. Pati si Soto at iba pang taga-minorya, binatikos ni Cayetano. Puro politika raw ang inaatupag. Mas importante sa inyo ang 2028? Mas importante sa inyo ang Senate Presidency? Pagsuspinde ni Ombudsman Boying Remulla kay Senate Sergeant-at-Arms Ablasca, inalmahan ni Cayetano. Mas sospek pa nga raw si Matibag. Itago niyo yung CCTV. Senator Jingo Estrada nagpaliwanag sa kumalat na videong yan. Huwag daw yang bigyan ng mali siya. Habang may isang senador na hindi mahuli-huli kahit may arrest warrant, sa Cebu may isang lolong ikinulong agad at binugbog pa umano dahil lang sa pamamalimos. At eto na nga, Korean star Ji Chang-wook malapit nang mapanood dito sa TV5 kasama ang iba pang Pinoy celebrities para sa kauna-unahang Filipino-Korean variety show na Kumusta? Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senator Bato de la Rosa. At oras daw na magtangka siyang lumabas ng bansa ay agad siyang aarestuhin. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitan yan si Camille Samonte. Camille, anong detalyeng inilabas ng laban kay Bato? Julius Cheryl, maituturing umanong mockery of justice ayon sa DOJ ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng bansa sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, nagbigay na siya ng partikular na direktiba sa mga otoridad na nagbabantay sa mga border ng bansa. Bagamat kinikilala raw ng DOJ na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa, oras daw na mailabas na ng Korte Suprema ang desisyon nito sa mga nakabingbing petisyon ni Senator Bato, sakalang daw aaksyon ang DOJ. Pero kung magtangka raw si Bato na lumabas ng bansa, ipaaaresto ng gobyerno ang senador. Yan ay kahit na wala pang desisyon ang SC sa mga petisyon. Pero paglilinaw ni Vida, walang manhunt na magaganap. Conditional daw ang arrest. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Vida. Nirerespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupong senador. Diba? Halal siya ng maraming Pilipino. Yes, diba? Pero yung pag nag-attempt ka sa galigtaan ng gantong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. Bago yan, unang sinabi ni Vida na ang arrest warrant ni Bato ay para sa mga Pilipinong naghahanap ng hustisya. Pakinggan natin ulit si Justice Secretary Vida. Tandaan po natin, itong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, dahil may mga Pilipinong naghahanap ng katarungan. Huwag po mawawala sa ating isipan na itong tinatawag pong EJ case, may mga biktima po. At hindi lang po iilan, may mga bata po. May mga bata po na hindi na ho makakapag-file ng writ of habeas corpus. May mga bata po, may mga biktima na hindi na ho makakatakbo, na hindi na ho makakapangatwiran. Kanina nga, nag-press con din si Ombudsman Boying Remulla. Hinamon niya si Senator Bato na harapin ang kinahaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya.
Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Julius, Cheryl, bukod diyan ay bumuo na rin ng task force ang DOJ para imbestigahan ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Inatasan na ng DOJ na magsumite ng report ang DILG, PNP, USAA at NBI kasama ng mga ebidensya na kanilang nakalap. Hihingan din ng affidavit ang mga media na nag-cover kasama ng kanilang mga video na nakuha. Julius, Cheryl. Kami lang sabi, di ba, walang mangyayaring manhunt operation kay Senator Bato. Pero may ideya ba, may lead ba ang DOJ kung nasaan ngayon ang senador? Cheryl, hindi yan direktang sinagot ni Secretary Vida pero ang sinasabi niya meron daw silang available information para ma-determine kung nasaan si Senator Bato. Pero yung specific details kung saan ba siya ngayon na nagtatago ay wala pa rin tayong impormasyon na nakukuha tungkol dyan. Cheryl. Camille, assuming na magtangkang lumabas si Bato at siya'y maaresto, o sabihin na lang natin na sumurrender siya sa PNP para magpa-custody, iso-surrender ba siya sa ICC kahit wala pang desisyon ang Korte Suprema? Julius, ang posisyon ng Department of Justice tungkol dyan ay hihintayin nga nila itong sasabihin ng Korte Suprema dahil kung matatandaan, 3 araw nga yung ibinigay sa kanila para magsumite ng komento. In fact, tomorrow na yung deadline para dyan at may 3 araw din si Senator Bato para maghain ng kanyang reply. So ngayon, kung ano raw ang sasabihin ng Korte Suprema ay susundin nila yan. Pero alam mo, Julius, kanina nagsabi rin itong si Secretary Vida na kung gusto rin ni Senator Bato na mabigyan ng protective custody, na maipasa ilalim sa Senator Bato sa protective custody under the DOJ, ay welcome daw ito. Pero hindi direktang masagot ni Secretary Vida kung maaresto nga ito si Bato, let's say ngayon nga, maharang siya sa immigration, hindi malinaw kung saan siya dadalhin or kung saan muna siya ide-detain, kung dadalhin ba siya muna sa PNP o kung ide-diretso na ba siya, ililipad na ba siya sa daig. So yung mga bagay na yan ay hindi pa malinaw dahil again, conditional nga kasi itong arrest sa sinasabi ni Vida, no? Only if magtangka siya na umalis ng bansa dahil nga maituturing daw yan ng mockery of justice, ay saka lang siya ipa-aaresto. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Bago pa makaalis sa Senado, si Senator Bato de la Rosa, hiniling umano niyang isailalim siya sa kustodiya ng PNP. Ayon yan sa sinuspinding Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Samantala, gumugulong na ang investigasyon ng PNP sa nangyaring kaguluhan sa Senado. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, anong update dyan? Cheryl, kaugnay nga sa investigasyon ukol nga dito sa putukan sa Senate Building, meron na nga raw pag-usad dahil sa mga nakalap na ebidensya. Sa dami ng mga tanong tungkol sa nangyaring gulo at putukan sa loob at labas ng Senado nitong Miyerkules, ang mga kuha ng CCTV ang maaaring magbigay kasagutan at linaw sa mga totoong nangyari. Pero nasaan na nga ba ang mga CCTV footage? Hawak na raw yan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Randolph Duaño, inaaral na nila ito ngayon. Pati nga raw kopya ng mga kuha ng media na posibleng makatulong sa investigasyon, hinihiling din ng mga otoridad. Tama po, ang CCTV po ay na-turn over na sa Anti-Cybercrime Group for Preservations at Analyzations po. Ito ay kasalukuyan kanilang inaalisa at pinanonood po at isusumiti po nila sa investigation composite team yung magiging resulta ng kanilang pag-aanalisa sa nasasabing CCTV. Samantala, hindi naman ikinumpirma o itinanggi ng PNP kung totoong humiling na ng kustodiya sa kanila si Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon po, inihiling po natin na mag-no comment muna po tayo kaugnay na nasabing usapin po. Pero anit Duaño, ipapaubayan nila ito sa kaukulang otoridad at legal na proseso. Nauna nang ibinahagi ni ngayon suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na sinabi ito ni Senator Bato
Habang nakikipag-usap noon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Aplaska, tinanong raw ito ni Bato kung pwede itong tumuloy sa White House o sa official residence ng PNP Chief sa Camp Crame. Hindi ko lang ano exactly, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. Nagkatawanan lang nung ang sagot ni Chief PNP sa custodial facility. Kasi kulungan po yun. Kasi kulungan po yun. Sabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman yan. Ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin, maraming condo. Actually, nasabi niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Nang sinabi ni Bato, naramdaman daw ni Aplaska ang pagkabahala ng senador sa kanyang seguridad sa Senado. Kasi nag-aalala na nga siya na, ano itong nangyayari dito? Pinapasok kami dito, sa Senado. Senado ito. Senator Bato po, magbiro, di ba? Kilala natin lahat. But the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. Nang tanongin ni Aplaska kung tiwala ba si Bato na hindi siya isusuko ng PNP sa ICC, ang sagot lang niya, alam mo kasi pag galing ka sa PNP, alam mo, kilala mo mga kapatid namin yan. So alam mo kung totoo ba ang sinasabi o mayroong masamang intensyon. Cheryl, hilinga ng PNP na patapusin muna daw sila sa kanilang mga investigasyon para nga daw maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at mga haka-haka. Asahan din daw ng publiko na ang PNP ay gagawin nila yung trabaho nila at asahan din nila na nasa magandang kalagayan yung mga ebidensya na nakalap nila. Balik sa'yo. Alexis, alam ba natin ang magiging status ni Senator Bato kung mapupunta siya sa PNP custody? Alam mo, Cheryl, kanina sa press con ni spokesperson Tuanyo, naging maikse ang mga sagot niya at sabi niya nga no comment. So wala tayong nakalap na impormasyon ukol dito. At makukumpirma ba kung kompleto nga yung hawak ng PNP na CCTV mula sa Senado, kabilang na yung kuha sa mga Senate security personnel at Marines nang mangyari ang putukan? Ang sabi ni spokesperson Tuanyo kanina, nakuha nga daw itong ilang CCTV sa loob at labas pero hindi niya nakumpirma na kumpleto na ito. At may sinabi ba sila kung ilalabas ito sa publiko? Yes, Cheryl, ilalabas daw ito sa publiko matapos lang pag natapos itong investigasyon sa nangyaring gulo sa Senate. Pero antabay lang daw tayo dahil rest assured naman na ibibigay update tayo galing sa kanila. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Alexis Ebue. Itinuturing na ng NBI na person of interest si Senador Robin Padilla kaugnay sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Dapat din daw questionin si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging person of interest ni Senador Padilla? Julius, bagaman kinumpirma ni Matibag na POI nga si Senator Robin Padilla, hindi raw ibig sabihin nito na iniimbestigahan siya bilang isang sospek. Ayon kay Matibag, person of interest si Senator Padilla dahil siya ang huling nakasama ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Kaya posible raw na may mahalagang impormasyon si Senator Padilla sa kinaroroonan ni Senator de la Rosa. Napadapa ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS building nang marinig ang putok ng baril. Nakunan ang eksenang yan sa body-worn cameras ng mga ahente na nasa ground floor ng GSIS building. Dito sa ground floor sa Senate yung nagkali yung putok.
Wala naman sa bahaging yon ng gusali ang pamamaril at nasa ikalawang palapag. Sa panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng Bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. So, kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Eh, overpower niyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan, kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Inilahad din ni Matibag na itinuturing na person of interest ng NBI si Senator Robin Padilla kaugnay sa kinaroroonan ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, itinuturing na POI si Padilla dahil siya ang huling nakitang kasama ni de la Rosa. Hindi raw ibig sabihin yan ay tinutugis ng NBI si Padilla. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato, paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng 4 kilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Lumabas si de la Rosa sa Senado Huwebes ng madaling araw habang may nakaambang arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa video ng aming team na nagbantay sa Senado kahapon, may nakitang lumabas na van bandang 2:45 ng madaling araw. Sa oras na yan, sinasabing umalis sina de la Rosa at Padilla sa gusali. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police. Hindi naman malinaw o maaaninag kung sino ang mga sakay nito. Bago tumakas, isinailalim sa protective custody ng Senado si de la Rosa. Para kay Matibag, komplikado ang sitwasyon ni de la Rosa dahil sa magkaibang interpretasyon ng protective custody na ibinigay ng Senado. Habang ang Senado raw ay nagbigay ng proteksyon, tila ito rin ang naging daan para makalabas si de la Rosa. Tama po, hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng protective custody kay de la Rosa. Kaya ayon kay Matibag, mas mabuti raw na tanungin din si Senator Cayetano kung nasaan ngayon si de la Rosa. Unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President, siya ang pinakang namumuno sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. Julius, update mula dito sa NBI ay bumalik kaninang hapon ang ilang ahente sa GSIS para nga magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. Samantala naman, dito sa anggulong stage ang putukan sa Senado, sinabi ni Matibag na may kaparehong sentimiento ang ilang ahente sa nangyaring nitong Miyerkules. Pero nangako naman si Matibag na makikipagtulungan sila sa anumang investigasyon o pagsisiyasat kaugnay niyan. Actually, sa Lunes ay makikipagpulong ang NBI sa PNP Criminal Investigation Group o CIDG. Yan po sa Lunes, May 18. Julius. Gio, may panawagan si Senate President Alan Cayetano na suspindihin din si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa kanyang mga maling binalita sa Pangulo. May reaksyon na ba dyan ang hepe ng NBI? Julius, kung hindi ako nagkakamali, ang huling panayam ni NBI Director Melvin Matibag ay with Ms. Cheryl Cosim sa One News sa programang One Balita Pilipinas. At matapos nga ang Facebook Live kanina ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, ay sinubukan nating hingan ng komento si Director Matibag pero hindi pa siya sumasagot sa ating hiling para sa kanyang panig. Julius.
Maraming salamat, Gio Robles. Inalmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Bukod sa Office of Sergeant-at-Arms, iimbestigahan din daw ang NBI, PNP, pati si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnayan doon sa viral na video niya na nag-uutos itago ang CCTV ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. I came here to announce that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant-at-Arms of the acting Sergeant-at-Arms of the Senate, Mau Aplasca, effective today. 2 araw matapos ang barilan sa Senado, pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ni Ombudsman Boying Rimulya si Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Naipadala na raw ang order sa Senado. Ang mga pangyayaring ito hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na siya ay gumaganap bilang Sergeant-at-Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go. Ayon kay Rimulya, pwedeng umapela si Aplasca, pero Mag-iimbestiga tayo, hindi tayo pwedeng maglagay ng tao na maaaring maka-impluwensya sa mga bagay na kailangan nating mabungkal dito sa Senado. At syempre kaya nga tayo nagpe-preventive suspension para walang undue influence sa investigasyon. bukod sa Office of Sergeant-at-Arms o OSAA, iimbestigahan din ng NBI at pulisya. Kasunod ng announcement ng Ombudsman, nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano at nanawagang suspindihin din sina NBI Director Melvin Matibag at Attorney Jerome Bomediano na siyang hepe ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Si Bomediano ang itinurong nag-utos daw sa naarestong gunman umano. Git ni Cayetano at Aplasca, pumasok sa loob ng Senate premises ang mga NBI agents. Ako po, nandun po ako sa team na nag-check na may presence ng armed individuals. Yung premises na kasama po sa Senate, hindi po ito premises ng GSIS. Umaga pa lang daw nitong Miyerkules ay umaaligid na sa paligid ng Senado ang mga tauhan ng NBI. Kinagabihan nangyari ang barilan sa second floor ng Senado kung saan may lagusan papuntang GSIS building. Nakita ni Aplasca ang mga NBI agent. Armado raw ito at hindi sumunod sa utos niyang ibaba ang kanilang baril. Pagsalit na ibaba po, parang itinaas po nila yung mga baril at parang they're acting as if pupunta sila sa tactical position. Kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Ako po personally ang nagpaputok ng warning shot. Sa video naman, sa bahagi ng GSIS kung saan naroon ang mga taga-NBI, sinabi rin nilang si Aplasca nga ang unang nagpaputok ng baril. Bilang self-defense daw gumanti ng putok ang NBI dahil sa nangyari gate ni Senate President Alan Peter Cayetano. The Senate is under attack, was under attack. Pero napag-alamang 27 na beses nagpaputok ang USAA habang ang NBI 5 beses lang ayon mismo kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Paliwanag pa ni Aplasca, warning shot lang ang ginawa niya. Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na kung ibaba nila yung mga baril at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang? Wala pong warning shot na more than one. Pero giit ni NBI Director Melvin Matibag, walang karapatan si Aplasca na mag-warning shot dahil hindi naman siya law enforcement agent. Hindi rin daw totoo na tumapak ang NBI sa Senate premises. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala pong mangyayaring ganon. Kung narinig niya na NBI yun, dapat nirecognize niya, NBI pala to, law enforcement to. So, ibig sabihin, kailangan mag-usap kami. Siya po yung magpapababa ng baril, tapos may baril din po siya. Hindi po siya law enforcement, he is a security personnel. Nagdagpa ni Matibag, kung umaga pa lang pala, nakita na ni Aplasca na maraming NBI agent sa paligid ng Senado, bakit di siya nagtanong? So ang sinasabi niya, hindi ako nag-coordinate. Kung nakita mo na palang ganun, hindi mo the prudent thing to do, tawagan ko nga si Atty. Matibag, bakit maraming NBI dito? Sabi po, inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. GSIS being the owner of the entire complex, at ang Senado po ay nangungupahan lang.
So we have every right to be there. Ang makakasagot dyan ang mga CCTV sa gusali ng Senate premises. Totoo nga bang nakapasok ang NBI sa Senado? O nasa kabilang gusali lang ang mga ahente alinsunod sa request mismo ng GSIS. Naglabas na ng sabina ang ombudsman para makuha ang mga CCTV footage. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Kasama rin sa paiimbestigahan sa Senator Jinggoy Estrada, lalo ngayong viral ang video niyang ipinatatago ang mga CCTV. Malapit na sa ano natin sa exit natin. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha pa tayo ng mga recovery. Itago niyo yung CCTV. Pero paliwanag ni Estrada, wala siyang masamang plano sa kuha ng CCTV. Nataranta lang daw siya, kaya niya ito nasabi at iba raw ang ibig niyang sabihin. Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Pagdating na investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. Sagot ni Rimulya, Pag may nawala dyan, baka naman siya ang mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat. sa ngayon pati ang mga nag-coverage ng media ay ipinasabina na ng ombudsman. Sa ibang balita naman tayo, naging pahirapan ang pag-apula ng apoy sa residential area sa Pateros. Suspetsya ng mga bumbero, nagsimula ang apoy sa napabayaang kandila sa gitna ng rotational brownout sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Malayo pa lang kita na ang sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Santa Ana sa Pateros. Mag-alas 11 kagabi na magsimula ang sunog at nabulabog ang maraming residente. Ayon sa isa sa mga nasunugan na si Albert, sinubukan pa nilang apulahin ang sunog pero mabilis itong kumalat. Nakatambay po kami sa labas tapos bigla na lang po may sumisigaw po na may nasunog daw po sa taas po sa kapitbahay po namin. Ang plan po namin is like apulahin po namin yung mga ayun yung apoy po. Nung pagpasok po namin paglabas pagtingin ko po bigla pong lumiyab po ng malakas and then ayun po nagpanik na po lahat ng tao. Mabilis po yung pangyayari. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa mga makitid na eskinita. Unang-una napakalayo. Kailangan namin magladlad ng hose. Tapos lahat ng fire truck nasa labas lang, walang makapasok dahil sa kipot ng daan. Tumagal din ng halos 1 oras bago idineklarang under control ang sunog. 10 pamilya o hindi bababa sa 38 individual ang nasunugan. 2 residente naman ang sugatan matapos umanong mahiwa sa yero habang tumutulong sa pag-apula ng apoy. Nahirapan din silang huminga dahil sa makapal na usok. Ayon sa isang residente, posibleng sa kandila nagsimula ang sunog lalo't brownout din noon sa lugar. Nag-brownout eh. Siguro nadali siguro ang mga kurtina. Yun ang umpisa doon sa sulog. Sumiklab agad. Light materials lang na sa taas. Bilis yun. Ganyan din ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng BFP. Sa nakalap namin na data, parang may nagsindi ng kandila at naiwan siguro. Pero still under investigation pa rin yan. Panawagan naman ng mga nasunugan. Sana po kung mayroong mga makatulong sa amin sa bahay namin na nasusunog, alam ko mayroon kayong magagandang puso, lalo-lalo na sa mga senador na may kaya sa buhay, may yaman na. Dapat yan yung kaming mga dukha, tulungan nila nga makabangon kami muli. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Puspusan na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong mga paghahanda ang ginagawa ng House Prosecutors? Cheryl, kinumpirma nga ng House Prosecution Panel na dadalo sila sa inaasahang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes nga po yan sa May 18. At kani-kanina lang, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sigurado na yung pagko-convene nila sa Lunes. Pero wala rin daw balak yung mayorya na questioning pa yung impeachment rules. Pero sabi ni Cayetano,
kahit mag-convene sila, hindi pa agad sisimulan yung paglilitis. Hihingan pa raw kasi nila ng panig o pahayag yung kampo ni Vice President Sara Duterte. At ayon nga kay San Juan City Representative Bel Zamora, na isa po sa mga tatayong House Prosecutor, na-finalize na nila yung kanilang hatian sa Articles of Impeachment. At umaasa nga yung mga prosecutor na susunod yung mga senador sa mandato nito sa konstitusyon na trial shall forthwith proceed. Ibig sabihin, bukod nga doon sa pagko-convene bilang impeachment court, ay dapat susunod agad yung paglilitis. At matatandaan noong nakaraang taon, nagkaroon pa ng question sa procedure at jurisdiction ng Senado. Nababahala yung ilang mga House prosecutor na baka harangin na naman ng ilang senador ang paglilitis kay VP Sara. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. We've been very careful, no? We've been very compliant sa kumbaga sa ano ba yung mga requirements ng Supreme Court, the rules and the Constitution. Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year, no? All questions relating to whatever it is, whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition of the defense, no? That should be resolved not as a Senate plenary, but in the Senate impeachment. Iginit din ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na dapat umusad agad ang paglilitis. Hindi rin daw pwede na mag-convene ang Senado bilang impeachment court, pero may magmomosyon na ibasura ang Articles of Impeachment. Para naman kay House Justice Committee member at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, pagtataksil sa bayan kung muling haharangin ang paglilitis sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni na Congressman Jokno at Sendanya. Sa tingin ko po ay labag sa konstitusyon yan. And there has to be a trial. Nakakahiya na ang Senado kung kanilang pipigilan pa yung paglilitis na ito. They cannot do this to the Filipino people the second time around. Cheryl, oras nga na mag-convene yung Senado sa Lunes, ay inaasahan naman yung kanilang mga paghahanda para nga masimulan yung paglilitis o trial proper. O na nga dyan, yung pagmamarka ng mga ebidensya at kayo na rin yung pagpapatawag sa mga testigo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Nangiintriga lang daw si VP Sara Duterte ayon sa palasyo nang sabihin niyang hindi na raw bababa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Dagdag pa riyan, sinisisi rin ng vice ang Pangulo kung bakit magulo umano ang seguridad ng bansa. Narito ang Frontline Report. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisi ni Vice President Sara Duterte kung bakit aniya magulo ang seguridad ng bansa. Ang pahayag na yan ng bise ay kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Giit ni VP Sara, maiiwasan sana yan kung hindi nagpapasunod sa ICC ang Administrasyong Marcos. Sinasabi ko naman nung una pag hindi pwede yan dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Inihalintulad din ng bise ang kaso ng senador sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan extraordinary rendition umano o sapilitan ang ginawang pagtarget sa kanya ng ICC. Sinabi rin ng bise na imbis ang oposisyon, mas pagtuunan daw dapat ni PBBM ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa riyan, ang mga ginagawa raw ng Pangulo ay umuusad patungong constitutional reform or charter change para hindi raw ito bumaba sa pwesto. Hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya pinaaresto si Bato. Ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Bumuelta naman ang palasyo sa paratang ng Vice Presidente ukol sa Chacha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala raw sustansya ang mga sinasabi ng bise at nakakahiya umanong paglaanan pa ito ng komento. Ang kailangan daw ngayon, isang lingkod bayan at hindi yung anyay ng iintriga lang at gumagawa ng fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.
Mainit na nga ang panahon, brown out pa. At posible pa ang maranasan yan sa mas maraming lugar ngayong weekend. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong paliwanag ng mga otoridad sa brownout? Nako, Cheryl, tama ka. Brownout na nga ngayon sa maraming parte ng Luzon, Visayas at pati na rin dito sa Metro Manila. Dahil daw yan sa mga palyadong power plants at pati na rin sa mga palyadong transmission lines. Eto na nga, brownout na dito sa Metro Manila. Naglabas na ng mga tao. Ilang oras kaya to? Ang init niyan. Kuha ang video na ito kagabi nang biglang maputol ang supply ng kuryente sa North Caloocan. Sa labas na nagkumpulan ang mga residente dahil sa tindi ng init ng panahon. Ganyan din ang ginawa ni Sheila. Ang kanilang ukayan, ginawa nilang tambayan nang mag-brownout. Halos 3 hours walang kuryente. So parang hindi agad na abisuhan na magkakaroon po ng brownout. So hindi po kami nakapaghanda para mag-charge kahit electric pan. Ang dami pong bata sa bahay. Ang ganitong eksena, posibleng maulit na naman sa maraming lugar sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Kasunod ng abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasasailalim ang Luzon at Visayas grids sa red at yellow alert. Nagdedeklara ng red alert ang NGCP kung hindi sasapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. Yellow alert naman kung walang sapat na reserbang kuryente sakaling sumipa ang demand. Bagamat naayos na ang 2 pumalyang major lines ng NGCP, hindi naman daw kaagad maibabalik ang 5 units ng natural gas plant sa Batangas na nakakonekta rito. Sumabay pa ang pagpalya ng isang malaking power plant. Kaya naman, posible pa rin ang rotational brownouts ngayong weekend. Wala pa rin akong information kung nagbigay na sa amin ng estimated time of restoration yung GN Power. Hindi pa rin namin, we're still running the simulations para makita kung magkakaroon tayo ng alert over the weekend and if it will spill over into Monday next week or in the following days into the following. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang mga power plant at ang NGCP ukol sa pagpalya ng mga pasilidad. Tagal nang in-advocate ng NGCP na dapat marami tayong pasobrang kuryente. At dahil paulit-ulit ang problema, may mga nilalatag na raw na solusyon ang pamahalaan. Sa ngayon po, may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts of facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po na testing and commissioning. Ayon naman sa isang consumer group, baka dapat ay mas maging strikto ang mga otoridad sa mga power generation companies at sa NGCP para maging mas maayos ang serbisyo. Hindi pa dapat panahon na para taasan natin yung penalty para doon sa mga nag-aaberya ang mga planta. Because it's a failure of service delivery. You're contractually obligated to provide power. Cheryl, na monitor na nga natin sa social media na marami nang nagrereklamo dahil brownout na sa kanilang mga lugar. At kaya naman mga kapatid, kung may kuryente pa sa inyo, mag-charge na kayo ng inyong mga gadget. At syempre, lagi tayo magtitipid ng ating konsumo sa kuryente. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Inaasang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pinagbabatayang Mean of Platts, Singapore, magkakaroon ng higit 2 pisong pagsipa sa presyo ng kada litro ng diesel. Bunsod daw yan ng taas presyo sa krudo sa Middle East. Posible namang umabot ng higit piso ang kailangang idagdag para sa kada litro ng gasolina. Yan naman ay dahil sa pagbaba ng pandaigdigang supply nito at output ng refinery sa Asia. Ipinapatupad ang taas presyo sa Martes, May 19. Weather update tayo mga kapatid. Binabantayan pa rin po natin itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung remnants o tira-tira ng dating Bagyong Kaloy. Sa ngayon, naghihikaos na po yan at isa na lamang mga kaulapan dito po sa eastern section ng ating bansa. Ito po ay posibleng malusaw na ngayong darating na weekend at mas malapit na po yan sa ating boundary line kaysa po sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Wala po yung naging direktang epekto at magiging direktang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, magpapatuloy po ang mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Maliban lang
sa mga pulupulong pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. At mga kapatid, kung mapapansin nyo, banda dito sa malayo, nagsisimula na pong pumihit yung ating hangin. Meron na po tayong southwesterly component ng hangin at lalong-lalo na po sa huling bahagi ng Mayo, lalapit na po sa atin yan. Kasama po niyan ang mga posibleng thunderstorms o mas mapapadalas na po yung ating mga thunderstorms at mga pagulan, particularly sa western section ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila sa huling bahagi ng Mayo hanggang pumasok na po ang panahon ng habagat. Paghandaan po natin yan mga kapatid, pero sa ngayon, iniinda pa rin po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon. Sa katunayan, ngayong araw na ito, pinakamataas po yan dito po sa areas ng Cagayan at Isabela na pumalo sa 45 hanggang 46 degrees Celsius yung ating heat index. Ganun din po sa area ng Laguna. Sa Metro Manila nga, sa Pasay at Quezon City, pumalo na sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. Napakalinsangan po ngayon mga kapatid. Ganun din po sa areas ng Quezon, Pangasinan at Camarines Norte, maging sa Palawan na naglalaro sa 42 hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Bukas naman, pinakamataas pong heat index natin inaasahan ay dyan po sa areas ng Mindoro at Iloilo na papalo sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. Ganun din po sa Metro Manila muli. Possible pong umabot yan ng 43 hanggang 44 degrees Celsius. Ganun din po sa Laguna, Quezon City at area po ng Pangasinan. Possible din pong umabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Ito pong mga heat index na ito mga kapatid ay nasa dangerous level o mapanganib na level ng heat index. Mabilis na po tayong mapagod niyan. Possible din po yung heat stroke at high blood mga kapatid. Kaya doble ingat po tayo dyan at umiwas po tayo sa direktang init ng araw. Dito nga sa Metro Manila, ngayong weekend, sa mga may mga lakad, paghandaan pa rin po natin ang matinding init at alinsangang panahon. Naglalaro sa hanggang 34 to 35 degrees Celsius yung ating maximum temperature. Yung kaakibat na heat index yan ay posibleng pumalo muli ng 42 hanggang 44 degrees Celsius. Wala naman tayong inaasahang malawakang pagulan maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga isolated lamang o yung mga pagulang hindi nagtatagal at kadalasan po nangyayari tuwing hapon at gabi ng mga pagulan. Paghandaan din po natin yan mga kapatid. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Nawalan ng 100,000 pesos si Miss Cosmo 2025 runner-up Chelsea Fernandez matapos niya umanong maiwan ang pera sa kotseng na book sa ride-hailing app. Sa Instagram, ikwinento po ni Chelsea na devastated siya sa nangyari. Na-i-report na raw niya ang insidente sa ride-hailing company pero wala raw nakikipag-cooperate sa kanya. Plano rin po ng Vietnam-based beauty queen na mag-file ng police report. Bumalik po sa bansa si Chelsea para dumalo sa coronation ball ng bagong Miss Philippines Queens. Susunod, sa pool sa CCTV, miyembro ng PNP-HPG pinagbabaril ng riding in tandem. Lolong tumugtog o tumutugtog habang namamalimos, dinampot at ikinulong. At police vlogger na nambugbog ng kinakasama, nagsorry. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinungaling si NBI Director Melvin Matibag. Mukhang iba raw kasi ang nire-report nito kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dyan, nananawagan si Cayetano sa Ombudsman na suspindihin din si Matibag. Bukod dyan, binira rin ni Cayetano ang Senate Minority. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, anong update dyan? Julius, kahit walang pasok ngayong araw sa Senado, talagang patuloy pa rin ang mga maiinit na reaksyon at opinyon na palitan ng mga senador kaugnay nga sa nangyaring barilan at pagpapaputok nga ng baril sa loob mismo ng Senate building noong Miyerkules ng gabi.
Nagsisinungaling daw si NBI Director Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi naman daw niya kinwestiyon ang agad na pagtawag ni PBBM kay Cayetano para mangamusta at siguruhing hindi gobyerno ang namaril. Pasensya na po sa mga kaibigan, mga kakampi sa DDS. I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that when I am told as Senate President and when the President speaks, he is speaking truth. Ang problema is he being told the truth. Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028? Sa kanyang Facebook Live, nanawagan si Cayetano sa Ombudsman na kung sinuspindi ang Senate Sergeant-at-Arms na si Mawa Plasca, dapat ding suspindihin si Matibag at iba pang opisyal ng NBI para patas. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. Nanindigan si Cayetano na ang NBI ang nanggulo sa Senado magmula pa nang habulin nila si Senator Bato de la Rosa na nagkandadapa-dapa na nga sa hagdanan. NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall. Hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Sabi pa ni Cayetano, pwede naman daw daanin sa usapan ng pag-aresto kay Bato, pero hindi nakipag-coordinate ang NBI. Bukod pa riyan, hiningi rin daw ni Cayetano ang kopya ng arrest warrant at spot report, pero hanggang ngayon ay hindi pa ito binibigay ng NBI. Pati ang kapatid ng Senate President na si Senator Pia Cayetano, nag-Facebook Live din kanina at binira si Matibag. Dinedma raw sila nito nang hinga nila ng tulong sa gitna ng barilan. Melvin, binabaril na, nagbabarilan na dito, pumuputok na dito. Anong gagawin mo? Tulungan mo kami. Something to that effect, no? Yung sinabi niya. Tapos ang sinagot sa kanya was, wala akong magagawa. Wala ako dyan. Wala kami dyan. Wala kami dyan. Pinalis kami dyan. Ganyan din ang kasinungalingang ipinunto ni Senate President Cayetano. Sabi raw kasi noon ni Matibag, walang NBI personnel sa GSIS o sa Senado. Pero kalaunan ay nalamang hindi pala yan totoo. Nakuhanan pa nga ng video ang ilang NBI agents sa bahagi ng GSIS. Nauna namang iginit ni Matibag na ang pamunuan ng GSIS ang humingi ng tulong sa kanila kaya sila naroon. At dahil naroon sila para sa GSIS, hindi nila kailangang magpaalam sa Senado na nangungupahan lamang sa gusali ng GSIS. Sabi po, inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. GSIS being the owner of the entire complex at ang Senado po ay nangungupahan lang, so we have every right to be there. Bukod sa isyu ng barilan sa Senado, binabali rin ni Senate President Cayetano ang anyay propagandang pinakakalat daw laban sa mayorya, na kaya raw nagpalit ng liderato ay para harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Nanindigan din siya na mas mabilis kumilos ang mayorya para umusad ng impeachment. Wala rin daw silang balak na harangin ito kaya tuloy-tuloy raw ang pag-convene nila sa Lunes, pero hindi pa ho magsa-start ang trial kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment. Unang umugong ang usap-usapan ng panibagong kudeta sa Senado nang mismong si Cayetano ang magbunyag nito sa kanyang press con kahapon. Ginagapang na ron ng minorya ang ilang majority senators para magpalit ng liderato at meron daw halong pananakot. Bukod dyan, binira rin ni Cayetano ang minorya na tila sinisisiraw sila sa nangyaring barilan. Nakita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know that time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. Sa panayam naman ng Good Morning Kapatid kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng minority, sinabi niyang umuwi na sila dahil sinabihan silang pang majority senators na lang ang meeting.
Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus. Ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon or alas 3 during the session, nagbago. Sabi, all majority caucus na lang. Nasa minority, so ano pang gagawin namin? Si Senator Risa Ontiveros naman, tinawag na panggagaslight ang pag-iintriga sa kanilang pag-uwi ng maaga. Gayong tapos naman na ang sesyon. Ano gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Gaslighting sila sa ganyang pangingintriga, which is beneath the dignity of senators. Sinita rin ni Senator Ping Lacson ang anyay malisyosong banat ni Senator Amy Marcos at Cayetano na tila pinalalabas na alam na ng minorya na magkakagulo kaya umuwi na sila. Sila naiwan doon para bang iniwanan namin sila sa ere. Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag nan at napaka-unfair at alam mo na, masyado siyang malisyoso. Ika nga, wala naman silang basihan para sabihin umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Julius, pinagtanggol din ni Senate President Cayetano sa kanyang Facebook Live si Senador Jinggoy Estrada kaugnay naman ng kumakalat na video na hiniling nito na itago ang CCTV. Sabi ni SP Cayetano, hindi raw kasi kumpleto yung kumalat na video kaya hindi nalinaw na ang pinakitinutukoy daw ni Senator Jinggoy i-secure ang naturang footage para magamit sa investigasyon. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sugatan ng isang miyembro ng PNP Highway Patrol Group sa Matalam, North Cotabato matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sa kuha ng video, makikita ang pagdating ng mga salarin sakay ng motorsiklo kagabi. Nagsasagawa noon ng anti-carnapping operation ang Highway Patrol team sa lugar. Maya-maya pa, bigla na lang pinagbabaril ang biktimang si Police Senior Master Sergeant Noel Demate. Agad namang naisugod sa ospital ang biktima na tinamaan ng bala sa baba. Patuloy ang investigasyon dyan. Timbog ang dalawang lalaki na nagtutulak ng shabu sa Quezon City. Ang mga suspect pinili pang gawin ang bentahan sa tabi ng simbahan. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Sa parking lot sa tabi ng isang simbahan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, naaresto ang dalawang lalaking ito dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nakuha sa kanila ang nasa 1.7 million pesos na halaga ng shabu. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na may bentahan ng droga kaya agad ikinasa ang operasyon. Unang napagkasunduan ang transaksyon ay magaganap sa Muntinlupa at nalipat ito sa Taguig dahil pabago-bago ang isip ng mga suspect at kinalaunan ay bumagsak na dito sa Quezon City. Nagpanggap na buyer ang pulis. Nang maabot na ang 13,000 pesos na buy bus money, dito na inaresto ang dalawa. Kinilala ang mga suspect na sina alias Joshua, 30 anyos, at alias John Paul, 33 anyos, na parehong residente ng Taguig City. Na-recover mula sa kanila ang 250 gramo ng shabu, 2 cellphones, buy bus money, baril, at ang kotse na ginamit. No-comment po ako. Tungkol naman doon sa baril. Ano? Opo, akin po. Bakit kami baril? Para proteksyonan po yung aming bahay. No comment po. Ano lang po ako, car-rental po ako. Hindi ko po alam kung ano pong nangyari. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang si alias John Paul ay kakasuhan din ng paglabag sa RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Susunod, sa pulsa CCTV, binatilyo sa Cebu City, binato ng bote. Lolong tumutugtog lang sa kalsada para mamalimos, mabilis na inaresto. At pusa sa Pasig City, patay matapos itali sa poste.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ginulpi ng grupo ng kabataan ng isang binatilyo sa Tuburan, Cebu. Pero ang grupo, mali pala ng ginantihan. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Nakatayo lang ang nakaputing binatilyo na yan kasama ang isang babae sa tabi ng munisipyo ng Tuburan, Cebu. Maya-maya isang binatilyo rin ang lumapit sa kanya sabay bato ng bote. Nakaupo at tila namimilipit sa sakit ang tinamaang binatilyo. At tila hindi pa nakontento, pinagsusuntok pa ng mga kasama ng bato ang biktima. Sa investigasyon ng Tuburan PNP, mga minor de edad ang mga nakunan sa video. Nagkaroon ng riot sa grupo ng mga kabataan sa lugar. Pero mali pala ang kanilang ginantihan. Simple ingit lang ng mga grupo-grupo ng mga kabataan. May dalawang grupo, sila magkakaibang grupo. Babawi sana yung mga dalawang suspect na minor de edad. Yung binawian nila, hindi naman talaga yun yung nambugbog. Porsigido ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso habang itinurn over na sa DSWD ang dalawang minor de edad na nanakit. Samantala, nasawi ang 19 anyos na security guard sa Cebu City matapos bugbugin at hampasin ng kahoy ng mga kawatang nagnakaw sa binabantayan nitong bahay. May black eye at mga malalaking tusok at sugat sa ulo ang biktima. Ang iyang gigwardyahan. Ang binabantayan ng anak ko ay isang abandonadong bahay. May mga gamit doon tulad ng mga bakal. Yun po ang ninakaw. Nahuli niya yung mga kawatan, sinita niya, lumaban yung mga kawatan. Tinorture po siya ng malala. Nabutas yung ulo niya matapos paghahampasin ng 2x3 na kahoy na may pako na nasa 5 ang laki. Ako'y ninanawagan ng hustisya para sa anak ko. Naaresto naman sa hot pursuit operation ang dalawang suspect. Na-recover din ang mga hinihinalang ninakaw ng mga ito sa warehouse. Maharap ang dalawa sa kasong robbery with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Binaril ng umunay riding in tandem ang isang lola sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, makikitang tumabi sa gilid ng kalsada ang habal-habal rider na may angkas kay lola na kinilalang isang tindera ng isda. Nagulat na lang ang rider nang bigla na lang nanghina ang matanda. Nabaril na pala ito. Itinabi muna ng rider ang lola bago maghanap ng tulong. Ayon sa isang nakakita, posibleng napagkamalang asset ang lola matapos ang sinagawang drug raid sa kanilang lugar. Sa ngayon, nagpapagaling na ang biktima sa ospital habang inaalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect. Susunod, pulis na nanulak ng rider, agad pinaaresto. Police vlogger na nambugbog ng kinakasama, nagsorry. At isang linggo na lang, mapapanood na ang Korean-Filipino culinary reality show na Kumusta dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nasumplang ang isang rider sa Pasig City matapos itulak ng nakagitgitan niyang pulis. Ang kamoting pulis agad namang pinaaresto. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sakuha ng rider na ito sa bahagi ng C5 Road sa Pasig City nitong Martes. Makikita ang pagbuntot sa kanya ng pulis na yan. Nang makalapit na ang pulis, itinulak nito ang rider. Dahilan para mawalan ito ng balanse at sumemplang sa kalsada. Hindi nakuha sa video pero agad ding umalis ang pulis. Bumangon din naman agad ang rider. Ang nakakitang motor taxi rider, tumulong at itinayo ang motorsiklo ng biktima. Bago ang panunulak na yan, kwento ng biktima, nakagitgitan na niya ang pulis sa northbound lane ng C5. Sobrang traffic nung part na yon, 5:30 PM, peak hour. Nagmamadali siya, busina siya ng busina. Although, nauna naman siya sa akin, nung pinipilit niya makalusot sa mga ibang rider sa unahan namin, hindi niya nagawang makalusot agad. Una, nasa likuran ako. Ngayon po, nung gumawa siya ng way para makasingit, pumunta siya sa left side ng isang motor. May open space ako para dumiretso. So parang naunahan ko siya. Feeling ko dun po na nag-trigger yung... Nagkasigawan at sagutan daw sila na nauwi sa habulan. Hinabol niya ako and then muntik niya na akong mabangga. So, pinusinahan ko po siya. Po, sabi ko lang, mag-ingat ka. Sir, ba't mo ako pininahan? Naka-uniforme ka. Sir, bakit naman ganito? Ipinost ni Vincent ang video sa social media na agad nag-viral. Nakilala ang pulis sa video na isang police staff sergeant mula sa Quezon City. Agad itong ipinaaresto ni NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin at inilagay sa custody ng QCPD para sampahan ng kaukulang kaso. Isinuko rin ng pulis ang kanyang motorsiklo. Tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagsorry na ang nag-viral na pulis na nambugbog ng kanyang kinakasama. Pero kahit magkapatawaran ang dalawa ayon sa Napolcom, wala pa ring takas ang pulis sa mga kasong kinakaharap niya. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Ito po ay huwag niyong tularan. Pagkatiwalaan po natin ang ating kapulisan, pero ito pong taong to ay halimbawa ng isang bugok na pulis. Hindi po ito nagre-represent na kung sino ang Philippine National Police. Diretsahang sinabi yan ni National Police Commission o Napolcom Vice Chairman and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan sa press briefing kanina. Habang katabi mismo si Police Corporal Jerome Pingol de la Cruz. Siya ang pulis na nambugbog sa kanyang live-in partner sa isang viral video. Sa briefing, humingi ng tawad si De La Cruz sa kanyang kinakasama. Katwiran niya, marami lang daw siyang iniisip noon kaya niya nagawang manakit. Marami pong iniisip, hindi ko na rin po nakilala yung sarili ko sa nangyari. Sa dami po namin problema sa negosyo. Humarap din sa briefing ang biktima pero hindi na ito nagsalita. Sakaling magkapatawaran sila ni De La Cruz, ayon kay Calinisan, tuloy pa rin ang kaso. Meron po tayong ebidensyang nakita. Yung pong video nandyan naman po, hindi naman po itinatanggi. May pag-amin, nagsusori pa nga. Meron tayong affidavit ng biktima. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sa ngayon, nagsasagawa na ng motu for prior investigation ang Napolcom matapos magsampa ng kasong administratibo ang babae. Sinampahan na rin ng PNP ng kasong kriminal si De La Cruz na nasa restrictive custody ng Regional Support Unit sa Camp Olivas sa San Fernando, Pampanga. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Susunod, lolong tumutugtog habang namamalimos, dinampot at ikinulong. Lalaking nambubugaw maski ng buntis, arestado. At ilang Star Works artists sumabak na sa isang movie project. Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Laking gulat ng isang lalaking bugaw sa Cebu City nang bigla na lang siyang arestuhin ng mga inakalang customer na NBI agents pala. Isa sa mga biktimang binubugaw, 3 buwang buntis. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Habang nakaparada ang sasakyang ito sa barangay Campo Tao sa Cebu City nito Lunes ng gabi, nilapitan ito ng isang lalaki kasama ang ilang babae. Maya-maya, bumaba ang mga sakay ng kotse na pawang undercover agent pala ng National Bureau of Investigation o NBI Central Visayas. At ang mga sumunod na eksena. Dinampot ng mga otoridad ang bugaw na si Johnny Fundador, 46 anyos. Nasagip naman ang 4 na babae. Ang isa sa kanila, buntis pa pala. Ayon sa NBI, tinimbrihan sila ng mga social worker at miyembro ng Interagency Council Against Trafficking tungkol sa umunoy talamak na prostitusyon sa lugar. Na imoagi nga vehicle kay along the road biya na sila nakakuan o mo-wave na siya dayon mo approach sa mga vehicles kanang mo pass or nakapark mo offer siya og need ba og entertainment. That's how they call it, entertainment, and eventually full service. Ayon sa suspect, aabot sa 200 pesos ang porsyento niya sa kada babae. Ay yun mo sila mapatabang ko sila na ko unaan pa kon sa customer. Di mga pioneer, mga patutoy po. Bilang po makatabang po sa mga kabataan po niya sir. At tungod ko dito pandemic lockdown pag President 30 ko sir, trabante mag ko sa license niya. Wala naman na yung trabaho no, na-discarte nila po ako. Ikinaalarma naman ng mga otoridad ang dumaraming bilang ng kababaihan na nasasangkot sa prostitusyon sa lungsod. It's a bit serious na because it happens not only in that area, in some other areas. In fact, prior to that, the CIDG from the PNP, they also conducted their own operation against this type of crime. So they're happening all over the city. Nasa kustodiya na ng Social Welfare Department ang mga nasagip na biktima. Maharap naman sa reklamong large-scale human trafficking ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ratsyada na ang mga Starworks artists sa kani-kanilang new projects at workshops. Ang ilan nga po sa kanila abay sumabak na sa pelikula. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Not one, not two, sa newly launched Starworks artist ng booked and busy ngayon. Yan ay sina Kate Yalong, John Arcenas at Abdul Rahman na part ng Starworks OG. Parte sila ng upcoming movie na Roots of Contagion. Tungkol ito sa mga senior high school students mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran na nakadiscover ng halaman na mag-a-unleash ng kanilang mga deepest fears. Ako si Kurt. Ako yung bully na sa akin magsisimula lahat ng gulo. Ako yung magkakos nung breakout nung itong virus or whatever. Tapos, in love ako dito kay Kate. I'm Kate Yalong. So, ang role ko dito is Leslie Torres. Mahilig siya mag-aral, mahilig sa biology and science. Ako po si John Arcenas as Trevor Alvarez. At ako naman po yung magiging love interest ni Kate. And while ongoing ang projects, puspusan pa rin ang training ng Starworks artist under acting coach extraordinaire Ryan Carlos na siyang pioneer ng Chabak technique sa Pilipinas. Marami na akong hugot kasi na-training na ako ni Direk Ryan. And for sure magagamit ko yung Chabak technique dito. Kasi based sa story nga, yung mga past memories, tapos yung mga past na hugot, ma-amplify. End of the month na magsisimula ang taping ng pelikula. At bukod sa kanilang latest movie, may mga nakaline up pa silang project sa TV5. Gaya ni John, naaabangan din sa Project Loki na mapapanood na sa May 23 sa Kapatid Network. Samantala,
Busy din ang iba pang Starworks artists sa workshops, gaya na Vien Luna at Dom Real na sumabak sa Acting for Screen and The Set workshop by no less than Oscar Award-winning Best Supporting Actress, Melissa Leo, under the Film Development Council of the Philippines lang naman. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa pool sa CCTV, pusa itinali sa poste ng isang construction worker. Lalaking nakaalitan ng pinsan na naksak, 2 ang patay. At Korean Oppa Ji Chang-wook, kasamang ilang Pinoy stars, malapit nyo nang mapanood sa culinary reality show na Kumusta dito sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsasaksak ng isang lalaki sa Cebu ang pamilya ng nakaalitan niyang pinsan. Ginusto raw gumanti ng suspect sa mismong pinsan niya, pero pamilya na lang nito ang kanyang niresbakan. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. 2 saksak sa dibdib at 2 saksak sa tiyan. Ganyan ang padre di pamilya at kanyang anak sa Naga City sa Cebu nitong linggo ng madaling araw. Pareho silang namatay habang kritikal naman ang lagay ng nanay ng biktima matapos saksakin ng 16 na beses. Ang suspect sa karumal-dumal na krimen, pamangkin ng mag-asawang biktima. Base sa investigasyon, nakaaway ng suspect ang anak ng mga biktima. Nagtalo daw sila sa gitna ng fiesta. Akong pasayawon daw. Gusto niya talagang pasayawin ako. Ayaw ko talagang sumayaw. Kaya dinuro-duro niya ako. Doon na, nagsuntukan kami. Nagtanim talaga siya ng galit. Ang suspect, pinagbalingan ang pamilya ng nakaalitan niya. According to him, na nasuntok daw siya. Kaya hindi siya makabawi. Kaya doon siya nag-ano sa bahay. Gusto niyang bumawi doon sa nakaalitan niya doon sa diskuhan. Kaya dahil nakainom na siya, doon siya naghiganti sa family. Agad naaresto ng mga pulis ang suspect sa kanyang bahay sa Talisay City. Na-recover sa kanya ang patalim na ginamit sa krimen. Umami naman ang suspect. Buong puso ko humihingi ng tawad sa kanila. Napakasakit ito, sir. Hindi ako masaya na nandito ako ngayon. Matindi ang aking konsensya, sir. Nakakulong na siya ngayon at maharap sa reklamong multiple counts of murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Tinampot at ikinulong ang isang lolo matapos mahuli na namamalimos sa Cebu City. Sinaktan din daw ang matanda dahil tumanggi siyang isuko ang kanyang harmonica. Nagbabalik si John Aroa. Sa loob ng seldang ito sa Carbon Police Station sa Cebu City, pinalipas ng 68 taong gulang na si Ernillo Vidal ang oras sa pagpapatugtog ng kanyang harmonika. Isang linggo na siyang nakakulong matapos damputin dahil sa pamamalimos. Sa ilalim ng umiiral na Anti-Mendicancy Ordinance, bawal ang pamamalimos sa syudad. Binugbog nila ako. Sinuntok at siniko ang mukha ko. Nagalit sila dahil hindi ko nabigay ang aking musical instrument. Kaya ipinakulong nila ako. Hindi ako namamalimos ng sapilitan at hindi ako nagnakaw. Kwento ni Lolo Ernillo sa News 5, napilitan daw siyang pumunta ng downtown para tumugtog sa gilid ng kalsada. Nagbabakasakaling may mag-abot ng konting tulong para may maipakain sa kanyang apo. Lolo!
Sabi ng apo ko, Lolo, hindi ko na kaya. Lolo, sobrang sakit ng tiyan ko. Gutom na ako. Kaya sabi ko, tignan niyo muna ang bata. Hingi lang ako ng kaunting pera para may maipakain sa apo ko. Kaya nakaupo ako sa gilid, tumutugtog ng harmonika, tapos doon ako nahuli. Naiwan kay Lolo Ireneo ang apo habang ang ina nito ay nagtatrabaho sa ibang bayan. Sa tulong ng LGU, pinalayan na rin si Lolo for humanitarian reason. Iniimbestigahan na rin ang umano'y pananakit sa matanda. Bago umuwi, pinabaunan din si Lolo ng groceries at financial assistance. Pagdating sa bahay, emosyonal na niyakap ni Lolo Ireneo ang apo. Dahil sa insidente, muling pag-aaralan ang pag-amyenda sa Anti-Mendicancy Ordinance. Plano rin nilang magpasa ng ordinansa sa syudad na suportahan ng mga street performer tulad ng mga musikero. Hindi ito mga kriminal eh. Kailangan ito ng tulong ng gobyerno. So, ang mindset sa natin is to help, hindi yung thinking na ilagay sa person. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Showbiz, eto na nga! Eto na nga, isang linggo na lang mga kapatid at mapapanood na natin ang Korean-Filipino culinary reality show na Kumusta. Tampok po dyan ang ilang Pinoy stars at si Oppa Ji Chang-wook. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Ang top Korean A-list actor na si Ji Chang-wook mapapanood na next week sa Kapatid Network. Siya lang naman ang bida sa first ever Filipino-Korean collab variety show na Kamusta. 안녕하세요. Makakasama niya ang top celebrities ng bansa gaya nina Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz at RC Munoz. At ang kukumpas sa kusina, si celebrity chef JP Anglo, located sa posh district ng Gangnam sa Seoul, South Korea. Ibibida sa pop-up resto ang mga lutong Pinoy gaya ng palabok, sisig, sinigang at marami pang iba. May high-profile guest din gaya ni Boyfriend on Demand star So In-guk at iba pang celebrity. Bukod sa lasa ng pagkain, ihahain din sa Kamusta ang friendship ng Pinoy stars at ni Korean superstar Wookie. At eto pa nga ang good news. Season 2, we are about to, we're already in talks with TV5. TV5 will co-produce with us for the season 2, and we're very happy that, TV5 is really full support with, Kumusta. At magugulat kayo actually sa ending, so you have to really see all the 10 episodes. Dagdag pa ni Miss Cristal, excited na para dyan si Wookie. Oh, he's very in demand, but we were just in touch with him, and he's just so excited because he knows that Filipino is really into K-pop also. I mean, us Filipinos with music, with food, we're just all in. Sa ngayon, busy muna si Ji Chang-wook sa Cannes Film Festival sa France before he hits the kitchen sa Kamusta, showing this May 24, 6:45 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Welcome. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. See you next week, mga kapatid. Ako po, si Jervy Rice. Gusto mo pa pumasok bukas. Sasabihin ko sana tomorrow. Ayun. Ako, medyo, ano ngayon? Hindi masyadong masalimuot ang mga pangyayari sa Senado. The whole week, Napagod na rin siguro sila. At next week, ayan na, pagsisimula na yung pagko-convene sa pagiging impeachment court ng Senado. Pero nakakalungkot yung balita kanina. Parang talagang may imbalance pagdating sa pagtrato sa mga nakakasuhan. Tingnan mo si Lolo, di ba? Yung kaso ni Lolo Grabe naman. na tumutugtog lang ng harmonika at namamalimos para masuportahan niya yung kanyang apo. Kinulong pa. Sana tinignan muna yung buong story bago yung kinulong. Samantala yung iba, protektado, di ba? Pero itong mga ganitong
namamalimos lang naman, pwede naman kausapin, di ba? No, wag mo Kinulong nang pa. gagawin yan. May Walang awa. ordinansa, in-explain. Malay din naman ni Lolo na may ganong ordinansa, di ba? Napaka-selective ng ating justice. O abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.